Inaasahang magbibigay ng mas malaking suporta sa industriya ng asukal ang mga panukalang isinusulong ngayon sa Kamara. Kabilang sa natalakay ang mga reforma na planong gawin na mas competitive at malaanan ng mas malaking pondo ang mga magsasaka. Si Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Nudge kabilang sa panukalang tinalakay ng House Committee on Agriculture and Food ang pag-amyenda sa Sugarcane Industry Development Act at Charter ng Sugar Regulatory Administration upang palakasin ang mandato nito, palawakin ang paggamit ng pondo at palakasin ang industriya laban sa climate change. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Daniel Atayde, layon ng SIDA na isulong ang pangmatagalang pag-unlad ng industriya ng asukal habang nililinaw ang gampanin ng bawat sektor sa pagpapatupad ng batas. Sinabi naman ng Sugar Regulatory Administration na napapanahon na ang pag-amyenda sa batas at sa komposisyon ng Sugar Board upang mas maraming stakeholder ang makilahok sa pagbuo ng mga pulisiya. An amendment of the first the charter, the EO 18 and the SIDA law is for the good of the good welfare of the majority, especially so the sugarcane industry. We believe that time has passed and there should be some. Well, we will adapt to the changes that comes along. We support, as stated by Asek Atayde, of our Department of Agriculture. We believe that by doing this, we will support and give the industry a better chance of doing its best for the Filipino people. Suportado rin ng Confederation of Sugar Producer Association o CONFED ang mga panukala. Ayon sa grupo, kailangan ang mga reforma upang matugunan ang mga kakulangan ng umiiral na batas at matiyak ang pangmatagalang pag-unlad ng industriya. We know that the SIDA law has been very instrumental in promoting improvements in the sugarcane industry, but we've noted many deficiencies in the law, and that is why we have strongly proposed the amendments that are now carried in House Bill 9088, I think, of Representative Javi Benitez. We feel these reforms are critical to the sustainability and survival, in fact, of the sugarcane industry. Sinabi rin itong ang panukalang bigyan ng kapangyarihang harangin ang pag-aangkat ng asukal ay maaari pang magkaroon ng legal na usapin. Ayon naman sa Philippine Sugar Millers Association, mahalaga ang pagtaas ng pondo sa 5 bilyong piso pagdating sa produksyon ng asukal. The proposed increase to the annual funding for the development of the sugar industry from 2 billion to 5 billion is a significant and necessary investment in the future of the industry. The proposal to allocate the increased funding among mill districts based on their respective shares of national sugar production is welcome. Suportado rin ng UNIFED ang pagpapalawak ng Sugar Board habang iginiit ng Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura o UMA na dapat matiyak ang patas na access ng mga farm workers sa mga benepisyo ng SIDA. Nudge, samantala, nais naman ng ilang grupo na maresolba ang ilang suliranin na nararanasan ng mga magsasaka. Katulad na lamang nitong Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI na nagiging peste sa pananim ng mga magsasaka sa industriya ng asukal. Anila, hindi uubra ang normal na pesticides lamang, kinakailangan ng agarang aksyon. Katulad na lamang ng malawakang early detection at malawakang integrated pest management. Mula rito sa Kamara, balik mo na sa inyo, Nudge.